purihin ang Diyos sapagkat sabi nga kanina sa ating mga inawit na tayo po ay sa araw na ito tayo po ay narito upang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Amen? At maraming salamat din po sa lahat na nandito po sa ating pong church. Ilan po at purihin ang Diyos. Hindi po aksidente kung bakit narito tayo, kundi narito po tayo upang magsamba sa ating buhay na Diyos. Amen. So praise the Lord po at sige po sa oras na ito, tayo po ay magpapatuloy, but before po, nais ko pong batiin munang lahat na mga kasama po natin ngayon sa virtual at marami po tayong makasama ngayon na nasa kanya-kanya mga tahanan, sa kanya-kanya mga accommodation. Ngunit salamat sa Diyos at welcome po na sa ating pong pagsamba sa umaga pong ito. At sa umaga pong ito, purihin ang Diyos sapagkat tunay na napakabuti niya sa ating lahat. No? We honor God sa pamagitan ng ating pag-aawit, sa ating pong praise and worship. We honor God sa ating pong pagbibigay po ng ating pong mga tithes and offering. At we honor God even sa ating pong Holy Communion. At ngayon po, we will continue to honor God through sa pakikinig po ng salita po ng Panginoon sa umaga pong ito. Amen? So, purihin ang Panginoon kung ano man ang mga ginagawa niyo sa inyong mga tahanan ngayon. So, like sinabi nga ni Pastor Dave kanina, kagaya ng ginawa ni Mary, na siya po ay umupo sa harapan ng ating Diyos. Amen? So, sa umaga pong ito mga kapatid, let us sama-sama po tayo na makinig po ng salita ng Diyos saan man kayo naroroon. So, hayaan niyo po muna yung mga gawaing bahay. Alam ko po na masarap po matulog. Umupo po tayo sa ating pong comfortable mga upuan para po tayo makapakinig po ng maayos sa pamagitan po ng salita ng Panginoon na dadalhin po ng iyong lingkod sa umaga pong ito. So bago pong lahat, nais ko po munang ayain pong lahat na sa dito po sa mga kanya-kanyang mga tahanan na tayo po muna ay tumayo upang tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, muli po kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito, Diyos. Muli po kami, Panginoon, nagpapasakop sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa umaga pong ito, God. Ama, dalangin po namin na ang bawat isa sa mga oras na ito sa aming pong pakikinig ng mga salita mo, O Diyos, buksan mo ang aming pong mga spiritual eyes, spiritual ears, Father God, upang maunawaan namin, Panginoon, Lord, ang mga salita mo at ang iyong mensahe sa umaga pong ito, O Diyos. Lord, salamat po, God, maging po sa iyong abang lingkod na iyo pong gagamitin, Panginoon, Lord. Panginoon, dalangin ko po na mga salita, O Diyos, na mamamutawi sa aking mga bibig, O Diyos. Ito po ay may kapangyarihan lamang na nagmumula sa iyo. Not my will, but your will be done, Panginoon. Lord, dalangin ko, Banal na Espiritu Santo, na i-guide mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng wisdom, Lord, sa pagsasalita, Panginoon. O God, at let your Holy Spirit will continue, Panginoon, na mag-anoint sa iyong abang lingkod, maging sa mga kapatiran, O Lord, na nakikinig sa umaga pong ito. Once again, Lord, secure this place, Panginoon. Tabunan mo na yung banal na dugo, Panginoon, ang bawat tahanan, O Diyos, na kinaroroonan ng iyong mga lingkod, mga anak, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makaupo na. Amen. At sa umaga pong ito, alam po natin na ang ating pong tema sa buwan pong ito ay about be spiritually boldness. Amen? So, but now, I would like to share to you the book of Romans, chapter 1, verse 16. So, ito po yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito, patungkol po sa sinasabi po rito, yung hindi tayo nahihiya sa pag-share po ng salita ng Panginoon. Don't hide your faith. Share the word of hope. Amen? Ito po yung assurance na sinabi po ni Pablo, hindi po nagmula sa akin, kundi sinabi po ng salita ng Panginoon. So muli po, sabay-sabay po natin basahin dito po sa Romans chapter 1, verse 16. Sinabi po rito, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile." So, mga kapatid, sa umaga pong ito, maiksi lamang pong ating pong pag-aaral, but ito po ay sa palagay ko ay napakahalaga po, napaka-importante po sa atin, lalo na sa panahong ito, lalo na sa ating pong hinaharap, sa ating pong ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mahalaga po na hindi tayo nakafocus doon sa mga pagsubok, sa mga problema.
Pagkos alam natin na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng proteksyon. Amen? Ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito is all about kung paano po tayo maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, maging masigasig sa pag-share ng salita ng Panginoon. Especially this time po na marami pong mga tao nakafocus po sa takot. Marami pong mga tao na nakafocus kung anong gagawin nila sa panahon na mag-worse po ang mga pangyayari. But sa atin po mga anak ng Diyos, ito po yung mga pagkakataon sa mga oras na ito na tayo po ay mas lalong magkaroon po ng eagerness po sa pag-share po ng salita ng Panginoon. Anyway, before po na bigyan po natin ng konting background, ito pong Romans chapter 1, verse 16, ito po ay sinulat po ng ating pong kapatid, si Apostle Paul, no? si Pablo. He was in Corinth, no? sa time na ito. Now, ang sinulat niya sa mga taga-Roma, so alam po natin, that time, ang Roma po ay isa pong sentro, no? Isa po siyang sentro ng, kumbaga, isa pong pinanghawakan ng isang emperor or empire, no? Ito po ay, pag sinabi natin, hawak siya ng empire, ang lugar na ito ay siya po ang makapangyarihan, no? Siya po ang emperor po, siya po punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno na kumbaga yung kayamanan nandun sa kanila, and philosophy, and even po mga kapatid, ito po ay full of hindi sila nagsasamba sa totoong Diyos, kundi sila po ay sumasamba sa mga idols, no? Sa mga pagan gods, no? So, ito po din po ay makita po natin na ang Roma po or ang emperor, siya po ay parang dinudyos ng mga tao doon. Siya po ang sinasamba ng Diyos, ng mga tao, no? Parang siya po yung mga at saka yung mga pagan religion, ito po yung nagdo-dominate sa kanila. So kumbaga ang mga Kristiyano doon sa lugar na 'yon, palaging kumbaga persecuted sila. So kumbaga sila nilook down, no? Yung po yung but itong si ang gusto ni Paul when he was in Corinth in Greece, no? Ang gusto ni Paul na ayun yung marubdob sa kanyang puso na gusto niyang i-share ang salita ng Panginoon, no? Kumbaga even doon sa Roma na yon, ang pag narinig mo yung Jesus, parang sa kanila, parang sounded foolish and weak in the Roman culture, no? Parang walang halaga, walang kapangyarihan, no? But here's this guy named Paul, no? Si Apostle Paul, no? So he want to visit there, no? He want to preach the gospel. Pero alam niya na kanyang harapin po doon ay, alam niya na sa pagpunta niya doon, alam niya na i-reject siya. Because ang dala niyang pangalan ay ang Panginoon Jesucristo. Which is, hindi sila, din yung mga Romano, no? So, maaring pag pumunta siya roon ay ikukulong siya. 'Di ba? Ito yung mga haharapin ni Paul. Otherwise, mapipersecute siya ng husto doon. Amen? Amen. That's the reason why, despite for this, kay Paul, yung mga banta sa kanyang buhay, nasabi niya rito sa verse 16, sabi niya, "For I am not ashamed of the good news." This is in NLT version, about Christ. Ito po yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sinabi niya, kahit anong mangyari sa akin, why nasabi ni Paul ito na kahit anong mangyari sa kanya, hindi siya mahihiya na i-share ang salita ng Panginoon sapagkat sinabi niya roon, it is the power of God at work. Ibig pong sabihin, kahit na si Paul ay matalino, kahit na pa ang kanyang naabot sa buhay, kahit na yung matapang siya, pero ang sinabi niya, it is the power of God at work sa kanyang buhay. It means, mga kapatid, na hindi po siya nagtiwala sa kanyang tapang, hindi po siya nagtiwala sa kanyang kaalaman, kundi sinabi niya, nagtiwala siya sa Panginoon, na sa pagpunta niya doon sa Roma, sinabi niya, ang kapangyarihan ng Panginoon nasa akin, ang banal na Espiritu Santo ang siyang tutulong sa akin sapagkat sinabi niya, saving everyone who believes. Amen? Hello?
I-type nyo po sa inyo pong sa inyong comment section. Amin po kung gustuhan nyo po 'yon ang sinabi ni Paul. Sabi niya, nakita niya na hindi siya mahihiya, hindi siya matatakot sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos na kung saan magliligtas ng mga tao kung sino yung mananiwala sa kay Kristo na siya nga ang Diyos na tagapagligtas. The same God who saves Paul, no, in the road of Damascus in Acts chapter 9. Amen. Kaya sinabi niya, totoo ang Diyos namin. Kung doon sa lugar nila, hindi nila tinatanggap si Kristo na siya'y namatay para sa makasalanan, pero kay Paul, ito ay totoo. Amen? Sapagkat sinabi niya, ito ay kapangyarihan ng Diyos na nag-work sa akin, hindi sa sarili niya. Amen? So, ang gusto ni Paul na lahat ng mga tao doon sa lugar na yon ay maliligtas. Amen? Kaya yun na lang po yung desire ni Paul na pupunta siya roon sa Roma para i-share po ang salita ng Panginoon. Ang sinabi niya sa lahat, hindi lamang sa mga taga-Roma, hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa kung sinong mga tao na mga bansa na gusto na marating ng salita ng Panginoon, kundi sinabi niya, the Jew first and also the Gentiles. So, salamat sa Panginoon sapagkat nakarating po sa atin tayong mga hintil dahilan yung sa katapangan ng ating kapatid na si Paul sa paglilingkod, sa paghayo ng salita ng Panginoon, nakarating po sa atin tayong mga hintil hanggang ngayon. Amen? So purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi po, ang ating sentro ng ating pag-aaral is about good news, no? So ano ba yung gospel? Patungkol sa gospel po ng ating Panginoon Kristo. So ano ba? Alam na po natin lahat to, pero just reminder po, no, na kung ano ba talagang kahulugan ng sinasabing gospel. So meaning, sabi po niya, good news. What is good news? So kung sa salita sa Biblia natin na babasihan, the good news of what God has done for us through the Lord Jesus Christ. He died for our sins, no? He was buried and rose again after 3 days. So that everyone who believes in Him can be forgiven, saved, and given a new life. So, ang gospel po mga kapatid ay patungkol po sa ginawa po ng ating Panginoon Kristo na siya po marito, siya po ay namatay, siya po ay nabuhay, no? Na magmuli after 3 days. Amen? At siya ay bumalik sa langit at nangako siya na siya ay babalik sa atin para kunin tayo mga mananampalataya. Amen? So, yun po yung kahulugan po ng gospel na kaya gusto talaga ni Paul, he is eager to preach the gospel sa lahat ng sulok ng mundo kung maaari, especially doon sa Roma, sapagkat ang Christianity doon, yung pangalang Jesucristo ay hindi nila binibigyan ng halaga. Amen? Hello? Amen? Kaya sinabi niya rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, I pass on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead, and the third day, as just the scripture said. So, totoo mga kapatid, no, na ang kailangan natin, na ang salita ng Panginoon ay patuloy natin na ma-share. Sapagkat sinabi nga, kailangan natin i-pass on sa mga tao. Sa panahon natin ngayon, ang lahat na naabot ng broadcast na ito po sasabihin ko po sa inyo, napakahalaga po kung ano ang natanggap ni Apostle Paul na kaligtasan mula sa ating Panginoon Kristo, at ito din po ang kaligtasan na natanggap namin. Ito ang the same words ng salita ng Panginoon na nagligtas sa atin lahat na nakikinig ngayon. At ito po ay kailangan natin ma-share pa sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Kasi po ang alam po natin na sinabi ng salita ng Panginoon na ang lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya tayo pong mga kapatid na nakikinig ngayon, tayo pong mga niligtas na ng Diyos, tayo mga tumanggap na sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, mga kapatid, kailangan natin ipas doon sa mga ating pong mga kaibigan, mga kakilala, mga kapamilya, mga kapatid. Amen? Napakahalaga po. Gagaya din po sa sinabi, para malaman po ng lahat ng tao na ang lahat ng mga tao na nakapakinig sa ngayon ay kailangan po ng kaligtasan sapagkat we are all sinners. Amen?
So kailangan po natin malaman na ang kaligtasan ito, wala po ang kasalanan nito, wala pong kapatawaran kung wala tayo kay Kristo, kung hindi natin kikilalanin si Kristo na ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Iisa lamang po mga kapatid ang daan para po tayo ay makasama sa ating Panginoon sa kaharian ng Diyos. Isa lamang po ang daan, kay Jesucristo lamang po na siya po ang namatay sa atin mga kasalanan, naghirap sa krus ng Kalbaryo, tumagas ang kanyang dugo doon para mapatawad at malinisin tayo sa ating pong mga kasalanan. Amen? Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6, sinabi po dito na ni Jesus Christ, wala po dyan sa aking pong slide, sinabi po roon na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang daan, mga kapatid, para magkaroon tayo ng kapatawaran, maligtas tayo sa ating kasalanan, kundi sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya dapat po tayo, mga kapatid, hindi po tayo matakot, hindi po tayo mahihiya sa pag-share ng salita ng Panginoon, sapagkat ito po ay may kapangyarihan na magliligtas sa lahat ng mga tao, kasamang ating mga pamilya. Amen? So praise the Lord, mga kapatid. Following Jesus, mga kapatid, alam ko, di ba, sa ating pong introduction ka na sa ating pong background, no? Mahirap po sa pinagdaanan ni Paul, sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan na maari siya po ay makulong, maari po siya ay i-persecute, maari po siya ay patayin, no? But sabi po rito, following Jesus is not about being loud or perfect. Hindi niya pinagyayabang. Hindi niya hindi niya pinakita na siya ay perfecto, kundi pinakita niya ang katotohanan. Sabi niya, it's about being real and confident and unashamed of the gospel that changed him. Kay Paul. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Ang ginagawa po natin ay totoo, no? Totoo ang ginagawa natin na itong sinishare natin ng salita ng Panginoon. Ito po yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya si Paul, binigyan siya ng confidence. Si Paul, kahit na ilagay mo siya sa kulungan, ilagay mo siya sa dagat, ilagay mo kung saan-saan siya pumaroon na may mga dangers, si Paul ay patuloy na magpapahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya ba natin yon? Amen? Bakit? Sigurado si Paul na ang kanyang kaligtasan, anuman ang mangyari sa kanya, siya ay sigurado na makakapunta siya, makasama ang Diyos sa kaharian niya. Amen? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, di naman natin sinasabi na hindi naman tayo masyadong dogmatic, no? Hindi na tayo dogmatic na even pag nagkalagakad tayo, mahulugan tayo ng mga debris, no? Okay lang, labas lang ako ng labas. Okay lang yan. Kahit na makita natin naglalaglagan na dyan, okay lang yan. Hindi naman ganon. Amen? So, ang mahalaga, mga kapatid, na tayo din po ay sumusunod sa patakaran po, gagaya nga po sa announcement natin. So anyway, back to our topic, mga kapatid, ang pagsunod po sa ating Panginoon Jesucristo ay kailangan totoo sa ating sarili. Amen? Totoo tayo at may takot tayo, may confident tayo na kahit sabihin natin na hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong mag-share. Mga kapatid, we have to pray to God. We have to read the Bible. Doon natin malalaman, no? Na okay pala, pwede pala tayo. Of course, kailangan din natin aral ng salita ng Panginoon through the guidance of the Holy Spirit. Amen? Huwag po natin intindihin sa sarili natin because we cannot understand the Word of God kung wala ang Espiritu ng Diyos na magbibigay sa atin ng wisdom. Amen? So, my question, mga kapatid, have you ever hidden something? You know? Marami sa ngayon na nahihiya, maraming mga tao na ayaw ng, hindi nagpapakilala, pleasing, hindi lang halata, kumbaga. Have you ever hidden something important because we were afraid of what people might think sa ating mga buhay? Amen? Mayroon ba tayo sa ngayon? Kayo mga nasa online? Maaring alam natin na tayo ay mga Kristiyano, pero nagiging quiet tayo, no? Nagiging tahimik tayo sa ating pananampalataya. Marami po mga Kristiyanong ganon. Amen? Pag may nag-uusap-usap patungkol sa faith, minsan po may pleasing tayo. Amen? Yesterday, I was surprised, one of my customer, no? Kumbaga, taga rito. So,
kwento-kwento, napunta siya doon sa ano nila, sa paniniwala nila. So, bakit daw ako hindi? Sabi ko, no. Because sinabi ko sa kanya mismo that I am the follower of Christ. So, salamat sa pagbigay mo sa akin ng mga pananaw mo, but I cannot. So, yun po ang ano natin, na hindi natin pwede itago. Kung si Kristo ay nasa buhay natin, hindi natin pwedeng itago. Hindi tayo pwedeng mag-compromise. Amen? Kaya marami pong mga tao na naliligaw sapagkat nagkakaroon po ng compromise. Amen? So, dahil nahihiya. So, ngayon, mayroon ba tayong mga tinatagong ganon sa ating pong buhay? Amen? Hello? Minsan, natatakot tayo. Ngayon, marami na pong ginagawa marami na pong ginagawa ang technology. Binibigyan na tayo ng lahat ng mga social media. Pwede tayo mag-share ng salita ng Panginoon. But maraming mga tao na ayaw pa rin mag-share ng salita ng Panginoon. Maging totoo lang tayo, no? Maging totoo lang tayo. Wala tayo dapat ikatakot kapag nag-share tayo ng Word of God, basta ito ay nasa salita ng Panginoon. Amen? Huwag yung sarili nating pamamaraan, huwag natin sariling kaalaman. Alam po natin ngayon, nagliliparan sa social media na maraming mga nag-away-away na sila dahilan sa kanilang sariling pananaw sa salita ng Panginoon. Amen? So kailangan po natin ang guidance po ng Holy Spirit. Kailangan po tayo maging bold po sa ating pong spiritual na mga buhay. Maaring ayaw natin na mag-share sapagkat magkapagtatawanan tayo. 'Di ba? Sa buhay ni Paul, no? Ilbalik natin sa buhay ni Paul, maaring may mga tao doon, imamak siya dahil siya po ay naniwala kay Kristo na hindi sila naniwala doon. Pag nag-share siya ng salita ng Panginoon, maaring pagtatawanan siya. Amen? But Paul, siya po ay nagpapatuloy, siya po ay binaliwala po ni Paul yan. Amen? So patuloy po siya nagnanais na i-share ang salita ng Panginoon. That's why sinabi niya, I'm not ashamed of the gospel, mga kapatid. Hallelujah. Now, mga kapatid, we have only 3 items natin pong pag-aaralan patungkol po sa ating pong binasa. Una po rito sa sinabi doon ni Paul, no, that ang pressure sa atin is totoo. Amen? Maging kay Paul, totoo po yung pressure. Kasi sinabi niya while he was in Corinth, no, doon sa Greece, nandun siya, alam niya na kung ano mangyayari sa kanya. Dahil nga yung mga tao hindi naniniwala sa kano. Nandun yung ano. So sa ating mga kapatid, sa ating pong paglakad spiritual, sa ating pong pag-share ng salita ng Panginoon, totoo po na nandun pong totoong pressure sa atin. Diba? Pero sabi ni Paul, don't be ashamed. Amen? Diba? Sabi niya roon, I am not ashamed of the good news about Christ. Kapag alam natin na ang itong sinishare natin ay ito po ay magbigay po ng kaligtasan ng lahat ng mga tao na napakikinig at wala pa doon kay Kristo, hindi po dapat tayo matakot. Anumang pressure na mayroon tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Yun ang ginawa ni Apostle Paul sa kanyang buhay sa pagsishare ng salita ng Panginoon. Sapagkat alam niya na kahit anong mangyari sa akin, okay lang ako. Itkulong niyo ako, okay lang ako. Sabi nga, naalala niyo, last week po, na-share ko po sa inyo about the life of Peter and John, no? Na pinagbawalan sila magsalita ng salita ng Panginoon doon sa lugar nila. Kinulong sila. Pero nung pinalaya sila, patuloy pa rin sila na naglilingkod sa Diyos, patuloy pa rin na itinataas at pinahayag ang salita ng Panginoon. Sapagkat naranasan nila, naunawaan nila na itong mga kanilang pag-share ng salita ng Panginoon, ito ay kapangyarihan. May kapangyarihan na nagmumula sa Banal na Espiritu Santo. Nagmumula sa Panginoon na ito po ay magbigay ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen? Hallelujah. Sabi niya rito, it is the power of God at work sa kanilang buhay, sa kanyang buhay. Kay na Paul, kay na Silas. Ikulong mo si Paul, nagpuri sila sa loob ng kulungan. At si Silas, amen? Hello? Amen? Wala silang takot. Bold, nandun yung boldness sila sa sabi pa nga sa Bisaya, sa pagsangyaw sa salita ng Panginoon, Amen? Hindi sila po, kaya mahalaga po itong word na sinasabi ni Paul dito na I am not ashamed. Amen? In times of pressure,
Sa panahon natin ngayon, nakafocus tayo doon sa mga nangyayari, pressure tayo kung saan na tayo pupunta, walang flight papuntang Pilipinas. Yung mga tao na nandun ngayon sa mga kasama natin na nasa ibang lugar ngayon, nag-aalala na hindi makabalik dito. Amen? Sobrang pressure nila doon sobrang pressure doon ng mga tao sa mga bagay na walang kinalaman sa kaligtasan ng mga tao. Amen? Pero mga kapatid, alam ko naman na ang mga tao ngayon ay sasamahan ng Diyos na makauwi din tayo at the right time. Yung mga tao na gustong bumalik dito, makakabalik din sila sa tamang panahon. Amen? Hindi tayo babayaan ng Panginoon. Amen? So, yun po. Sabi po sa Mark chapter 8 verse 38, if anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of the person when He return in the glory of His Father with the holy angels. Tandaan po natin mga kapatid, ito po yung isa pong malaking encouragement sa ating lahat, na dapat tayo ay hindi nahiya sa pagpahayag ng salita ng ating Diyos na buhay na ang ating Panginoon Kristo. Dapat hindi tayo matatakot na i-share ang ang salita ng Diyos, ang pangalan ng ating Panginoong Kristo na siya ang nagliligtas sa buong sanlibutan. Sinabi niya mismo, si Jesus Christ mismo nagsabi sa kanyang mga disipulo, sabi niya, if anyone is ashamed of me, and my message in those adulterous and sinful days, sabi na, Son of Man, tinutukoy niya ang kanyang sarili dito. Pag siya ay maluwalhati na, nandun na siya sa langit, sabi niya, will be ashamed of the person when He return in glory of His Father. Amen? Napakaliwanag po mga kapatid, na kapag nahihiya tayo, i-share ang pangalang Jesucristo, sabi ni Kristo, ikakahiya ko rin kayo. Sinabi niya rito, the message in these adulterous and sinful days. Amen? Ibig pong sabihin, kapag nahiya na tayo na i-share ang salita ng Diyos dito sa sanlibutan, dito sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, ikakahiya din tayo sa ating Ama sa langit. Amen? Ng ating Panginoon. Amen? Kaya siguraduhin po natin na tayo po mga kapatid ay kilala natin ang ating Diyos na ating sinasamba. Kaya po natin idipinsa ang ating Panginoong Hesus na siya po ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? So, si Paul, inadmit din ni Paul mga kapatid, na ang itong mga bagay na nangyayari dahil nahiya tayo, ito po ay isang temptation na maaring natitempt tayo sa ating pong nagkakaroon tayo ng hiya or takot, sa ating mga friends or even sa mga social media, mga kapatid. Pero sabi po niya rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, so never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed of me. Ito po yung sinabi niya kay Timothy. Sabi ni Paul kay Timothy, so never be ashamed to tell others about your Lord. Nandun talaga yung boldness ni Paul. Nandun yung eagerness niya na ang lahat ng mga tao ay maka-receive din ng kaligtasan. Kaya yun ang kabilin-bilinan ni Paul kay Timothy na malapit na siya rito siguro mawala ng buhay, babalik na siya sa Panginoon. Kaya sinabi niya, so never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed of me. Wag mong ikakahiya ang Diyos. Wag mong ikakahiya kahit na ako na nakita ng mga tao na itong tao na to pinahirapan, kinulong. Wag mo akong ikakahiya, sabi niya. Even though I'm in prison for Him, with the strength God gives you, sabi niya, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Maliwanag po mga kapatid, ang layunin ni Paul na kailangan po na magkaroon po tayo ng kumbaga tapang, magkaroon po tayo ng confident, para maihayag po natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya na magagawa lamang natin ito with the strength that gives
us, mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo po ay filled po ng Holy Spirit. Without the Holy Spirit na kumikilos sa ating buhay, hindi natin magagawa ang pag-share na ito. Kaya nandoon po yung pagkakaroon po ng naitatago natin, no? Naitatago natin yung pangalang Jesucristo sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kapamilya, sapagkat ang naisip natin, baka i-reject ako, baka ikulong ako, no? Amen? So yun po yung mga mahalaga na paalala po sa ating mga kapatid sa umaga pong ito. Kayong lahat ng mga nakikinig, ito po dapat ang ating pong kumbaga palagi nating gawin, no? So being unshamed, mga kapatid, hindi po nangahulugan na ito ay kumbaga kumbaga mabuka ka, no? Hindi, wala pong ano yon. It doesn't mean na kumbaga palagi mong pinupush yung kasama mo or yung mga kapatiran natin na i-share yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan po natin na hindi po natin i-hide yung mga bagay na meron tayo na kung saan tayo na bilong, mga kapatid. So, sa umaga pong ito, mga kapatid, may isa pang verse, no? Dito sa Psalm chapter verse 119 verse 46. Sorry, nabubulol po. Sabi po roon, sabi ni David, I will speak to the kings about your laws and will not be ashamed. Si David mismo, siya po ay mayroon din po tayong kumbaga nakuhang lesson dito sa buhay po ni King David, no? Sabi niya, nakita natin na yung lakas ng loob na binigay ng Diyos sa kanya at higit sa lahat yung nararanasan ni David sa kanyang buhay, no? Sabi niya, I will speak to the kings about your laws and not be ashamed. Amen? Sapagkat narinasan ni David, di ba? Senior kagabi ni Pastor Romel kagabi about Psalms chapter 23, di ba? That the Lord, sabi niya sa Psalms 23, no, na kumbaga kung ang Diyos ay Diyos niya, wala na siyang hahanapin pa. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Kung ang Diyos natin, kilala ng Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay, kung narito sa atin, kasama natin, bakit tayo maiya? Amen? Kaya sinabi ni David, I will speak to the kings about your laws and will not be ashamed. Hindi siya matatakot. Bakit? Sigurado siya na kasama niya ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kalakasan. Di ba? Alala nyo sa ating pinag-aralan, sa ating pong lesson sa ating pong mga seal group, sa 1 Samuel 17 or 16 or 17, when David fight the Goliath, the giant. Amen? Sabi ni David doon na pumarito ka na para sa spear and sword, lumaban ka sa pamagitan ng espada, pero sabi niya, I will fight by the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Palagi niyang kumbaga pinagmamalaki ang Diyos. Palaging nasa unahan na palagi ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. So, ganoon din po tayo, mga kapatid. Ito ay nagpapakita lamang po sa atin lahat na dapat kapag tayo ay mga totoong mananampalataya na wala na pong tayong takot sa pag-share ng salita ng Panginoon because God will help us, will give us strength, will give us His Holy Spirit and wisdom. Ibibigay niya sa atin para tayo po ay makapag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Pangalawang punto po natin pong nakikita dito, the power of God is real. Diba? Sabi po doon, muli, dito lang tayo sa isang verse na to. Sabi pa niya rito, I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God at work. No? So, makita po natin, mga kapatid, na ang gospel, no?
itong salita ng Panginoon, no? Ito po ay makapangyarihan. Ang salita ng Lord ay makapangyarihan sapagkat kung alam po natin sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Kaya kung ang Word is God, ang salita ng Panginoon na inahayag ni Paul, ito po ay makapangyarihan na pwedeng magbago sa lahat ng mga tao, di ba? Kaya sinabi niya, it is the power of God at work to save everyone who believes. Saving everyone who believes. Amen? Kaya totoo po mga kapatid, kapag if we speak the name of Jesus, if we share the Word of God, may kapangyarihan ito na magbabago, magta-transform sa lahat na makapakinig nito. Amen? Kaya hindi po basta-basta kapag ikaw ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, hindi po aksidente yon. Hindi po aksidente na sa ngayon nakapakinig ka ng salita ng Lord. Sapagkat gusto ng Lord na ikaw ay maligtas, ikaw ay magkaroon ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakikinig sa umaga pong ito, kaibigan, saan ka man naroon ngayon, kapag hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, naniniwala ko na sa oras na ito, kapag ikaw ay nakarinig ng salitang ito, magkakaroon ka ng kaligtasan sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo. Amen? Hallelujah. So, yun po. Ang gospel po kasi mga kapatid is not just an information. Amen? Hindi lamang po siya information na ganito lang. Ang gospel, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay po ng transformation sa ating lahat na nakakapakinig po ng salita ng Diyos. Nagbibigay po ito ng pagbabago. Amen? Kaya mahalaga po na alam po natin, sapagkat si Apostle Paul sinabi niya that who is in Christ, you are a new creation. And all things are passed away and all things becomes new. Amen? Babaguhin ka ng salita ng Panginoon, kapatid. Amen? Kapag hindi pa natin kilala ang Diyos, kapag napakinggan natin ang mga salita ng Diyos na inihayag ng ating mga kapatiran, ito po ay may kapangyarihan na magbabago sa ating buhay. Amen? Tatandaan po natin yan, mga kapatid. So, kaya po si Paul, palagi pong sinasabi niya na nakiusap siya in Romans chapter 12, nakikiusap siya sa mga kapatiran na i-present natin ang ating buhay holy and acceptable to God. Do not be do not be conformed in this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano tayo matatransform at ma-renew yung ating mind kung hindi tayo nakarinig ng salita ng Panginoon? Amen? Hallelujah. So, mahalaga po mga kapatid na tayo po ay magkaroon po ng pagmumuni-muni ng salita ng Diyos. Hallelujah. The gospel is not just for information, it's a transformation. The gospel changes our hearts. Amen? Ang salita ng Panginoon ito po ay magbabago sa ating nagbabago sa ating mga puso. Amen? Ito po ay magdudurog sa anumang mga addiction na meron tayo. Addiction sa Facebook, addiction sa mga social media, sa ating mga ginagawa, anumang mga bagay na nagbibigay sa atin ng natatabunan yung ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ka ng salita ng Panginoon. Restore your identity. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano na nawala na ang kanilang pagka-Kristiyano. Tinatago. Amen? At higit sa lahat mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay po ng pag-asa sa ating lahat. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the power of God. 'Di ba? Doon sa Roma, sa Roma,
ang mensahe, the word of God is foolish sa kanilang ano. Kaya sinabi ni Paul dito, baliwala sa kanila. Walang kwenta ang salita ng Panginoon sa kanila because they are they are worship only. They are only ang dinodiyos nila ay ang isang emperor. Amen? Si Jesus ay walang lugar sa kanilang mga puso. Kaya sinabi ni Paul na unawaan niya, kaya niya na-share, sabi niya, the message of the cross is foolish to those who are perishing sa NIV. It's a foolish to those who are headed for destruction. Sino itong sinasabi ni Paul dito na headed for destruction? Yun yung mga tao na pagala-gala lang. No? Walang panahon sa paglilingkod sa Diyos, walang panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, walang panahon sa pagsimba. Ito po yung mga tao. Sabi ni Kristo na malawak ang daan ng mga tao papunta sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan ng mga tao na pupunta sa buhay na walang hanggan. Amen? It's true. Makita po natin mga kapatid sa oras na ito, sa ating kapaligiran, maraming mga tao, pag ginayaya mo mag-church, mag-Bible study, ay wala. Marami kaming doon. Marami kaming pupuntahan. Amen? Pag sinabi mo, lalo na sa Pilipinas, no? Pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, alam ko na yan. Alam ko na Diyos si Kristo. Di ba? Mga kapatid, sa pagiging alam mo na Diyos si Kristo ay hindi po magbigay sa iyo ng hindi ka maliligtas. Kundi ang pagtanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Lord and Savior of your life, doon ka lang magkaroon ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Lahat po ay kilala si Kristo. Kahit hindi natin kaparihas, kilala si Kristo kung sino si Kristo. Ang tanong, may relasyon ka ba sa ating Panginoon Kristo? Amen? Kaya wag po tayong magaya dito sa sinabi ni Paul. Wag po tayong, susunod na ang mensahe sa krus, ang mensahe na kung saan si Kristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo para po bigyan tayo ng kaligtasan at ang dugo na kanya, tumagas doon sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo ay maglilinis ng ating mga kasalanan. Amen? Wag po natin baliwalain yon. Wag po tayo maging, sabi po ni Paul, wag po tayo maging foolish. No? Kasi ang dulo nun is kapahamakan, destruction. But we who are being saved know it is the power of God. Kaya po, mas madali siguro mag-share ng salita ng Panginoon. Kapag alam natin na ang sinasabi natin, ang sinuturo natin, the Word of God, ay may kapangyarihan na magligtas ng mga tao. Amen? So, praise God. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, sabi po rito, for when we brought you the good news, it was not only with words, but also with power. For the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true. No? Yung pinapahayag ni Paul na mga salita, hindi lamang ordinaryong salita, hindi lamang yung parang comics, hindi lamang yung ordinaryong libro na dala nila o yung ordinaryong kwento. Kundi yung kwento na dala-dala nila ay may kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. At itong salita na ito ay nagbibigay sa atin ng full assurance that what we said was true. Amen? Yun yung pinagmamalaki nila Paul ng mga tao, ng mga Bible kumbaga yung mga characters na mga martyrs ng Biblia. Wala silang takot. Katayan man sila, bitayan man sila patiwarik, wala silang takot sapagkat alam nila na ang kanilang pinapahayag ay totoo. Amen? Hallelujah. For example, simple is yung telepono natin. Ang telepono po natin, kahit anong kaganda ng telepono natin, kahit anong kamamahalin, kapag walang battery, it's look fine, di ba? Ganda ng cellphone mo Okay yan Pero wala palang battery, di ba?
Lobat, anong gamit nun? Ang ganda nga, wala namang battery. Sabi doon, telephone with no battery looks fine but does nothing. Walang magagawa. Amen? Kaya tayo din po mga kapatid, kaya faith without the gospel powers is the same look good but no impact. Amen? Tama? Mayroon kang pananampalataya pero hindi mo naman kumbaga itong mga sinasabi natin sa ating kapwa ay wala naman talagang connection sa salita ng Panginoon. Magaling tayo, no? Maganda yung mga suot natin. Pag nag-share tayo ng salon, nakakurbata tayo, wala. Pero walang impact sa mga tao. Para tayong cellphone na walang baterya. Amen? So, ito po yung pangatlo, the promise ng Panginoon na naranasan nila Paul is totoo. Di ba? Salvation is for everyone. Balik ulit tayo. No? Sabi niya rito, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvations for every believers. So naroon yung pangako ng Diyos. Totoo yung pangako ng Diyos. No? Na bakit tayo naligtas sa panahon ito? Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Bakit tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo? Sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo sa magitan niyang mga salita. Di ba? Sinabi ni Paul kanina kay Timothy na I pass on to you kung ano yung natanggap niya na kaligtasan sa salita ng Panginoon. Kaya ipasa mo rin yan sa iba, sa mga tao. Nung ipinasa nila yon, nakarating sa Roma, nakarating sa Corinto, nakarating sa Pilipinas, nakarating sa Qatar. Amen? Nandito tayo. Amen? Kaya totoo po yung pangako ng Diyos. The Word of God is true. Amen? Na lahat na pinangako ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na ililigtas kita, kapag ikaw ay mananampalataya sa akin, ikaw ay maniniwala sa akin na ako ang Diyos na pumarito, napako sa cross, namatay, and after 3 days nabuhay at umakyat sa langit at nangako na ako'y babalik, sabi niya, ililigtas ko kayo. Yun yung tunay na kaligtasan. Amen? Hello? Amen? Ang kaligtasan, mga kapatid, nung sinabi niya rin na the power of God for the salvation of everyone who believes, hindi lamang nahinto sa atin. Kaya may karapatan, kaya mayroon tayo talagang tawag nito, mayroon tayong kumbaga ano ba yung term na mayroon tayong part, no? Mayroon tayong parte na kailangan gawin para mailigtas yung mga tao. Kasi ang kaligtasan is not just for us. Ipasa mo yon, sabi ni Pablo kay Timothy. We have to pass on what we learn, what Apostle Timothy learned from Paul. And Paul, it learns from God. Then, sa atin, yung salita ng Panginoon, kapag ipahayag natin sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, so, parang tuloy-tuloy, no? Kailangan po natin na hindi mahinto lang sa atin. Kasi ang gusto natin, basta ligtas na ako, okay na ako. Hindi po. Sa sinabi rito, kailangan na i-share natin. So, salvation is not just for us. Nahihinto na tayo. Kasi we are assured na naligtas na tayo eh. Kasi I accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior in my life. Okay na ako. Atid na lang ako sa Friday. Atid na lang ako ng Thursday night. Okay na ako. Sila Pastor Dim na lang ang bahala dyan. Pastor Romil. Kayo na lang ang bahala. Okay na ako. Dapat hindi. Kasi ang kaligtasan ay hindi lamang nagtatapos sa atin. Yun ang sinasabi ng Biblia, kundi ipagpatuloy natin sa lahat ng mga tao. Di ba? Of course, wala tayong karapatan. Wala tayong power na baguhin ang puso ng tao, kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen? Our responsibility, our part is to share
to unashamed to share the good news sa mga tao. Amen? Hallelujah. Kahit sa mga broken na mga tao, yung mga broken-hearted, mga doubting, no? Sino yung nagda-doubt sa Biblia? Nakasama ng mga disipulo. Si Thomas, di ba? Si Thomas, siyado siya, pero na-share nila ang salita ng Panginoon, bandang huli, naniwala din siya, no? Sa mga nag-struggle sa buhay, no? Ang salita ng Panginoon lamang, mga kapatid, ang nakakapagbago sa buhay ng tao. Amen? Maraming mga tao na nagda-doubt, maraming mga tao na mga kumbaga broken-hearted sa family, sa trabaho, mga nag-struggle, marami mga kapatid. Kaya mahalaga po na ma-sharean natin sila ng salita ng Panginoon because God, sinabi niya na ang Diyos ang nagwo-work sa atin para yung mga tao na yan ay makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, karapatan po, kumbaga responsibility po ito ng Diyos. Gagamitin lamang po tayo ng Panginoon para tayo po ay magkaroon po ng pag-share ng salita ng Panginoon. Ito po yung last natin. Sorry po, wala na po akong time. Ito po sinabi po rito sa Romans chapter 10 verse 7-10. So faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. Tandaan po natin, pansinin po natin na sinabi ni Paul, by hearing and that hearing. Dalawang beses niya po sinabi. Ibig pong sabihin mga kapatid, napakahalaga po ng pag-share ng salita ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya, dahilan tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Friends na nasa online, kung kasama ka ngayon, sa pakikinig mo ngayon ng salita ng Panginoon, the Holy Spirit is touching your heart na magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Na si Panginoong Kristo ay siya'y namatay, nabuhay, at bumalik sa Ama. At siya'y nangako na babalikan niya yung mga tao na tumanggap sa Kanya bilang Lord ng Kanyang buhay at tagapagligtas. Amen po. So tayo po ay yumuko at manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito, O Lord. Panginoon, salamat o God sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat o Diyos na sa oras na ito, Ikaw po ang aming naitaas, Ikaw po ang aming napupurihan. We honor you, Panginoon, from the very beginning pa lamang po ng aming pong pagsamba. Kaya sa oras na ito, Lord, I pray, Lord, na sa salita na aming pong napakinggan, Lord, nabigyan din po kayo ng kaluguran at kapurihan. Kaya sa oras na ito, Lord, maraming salamat. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo kami, Panginoon, bigyan, Panginoon, ng kapangyarihan na nagmumulas yung banal na Espiritu, O Diyos, upang kami po ipatuloy na magkaroon po ng confident, Panginoon, Lord, sa paghayo, Lord, sa pag-share ng word mo, Panginoon, the word of salvation, Panginoon. Kaya maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Lord, dalangin ko sa mga nakikinig, kasama namin sa pagsamba sa umaga pong ito, Lord, na yung mga salita, Panginoon, ay hindi po ito, Panginoon, masasayang, O Diyos. Sapagkat doon sa mga tao na kapakinig, Panginoon, sila po ay magkaroon po ng pagbabago, transformation, and higit sa lahat, Lord, magkaroon po ng kaligtasan. At sila po tatanggap sa iyo, O Diyos, bilang Lord at God sa kanilang buhay, Savior, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I pray, Lord, in the name of Jesus, O God, na sa mga nakakapakinig na ngayon, O God, sila po, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na magsaliksik ng salita ng Panginoon, ng salita mo, O Diyos. At sila din po ay maipasa nila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, unang-una sa lahat, O Diyos, at sa mga kaibigan, mga katrabaho. Maraming salamat, O God, sa aming pong pagpapatuloy sa umaga pong ito, Lord. Dala po namin ang iyong pangako, O Diyos. Na tunay, Panginoon, na may mga pressure kami, Lord, sa aming pong paglilingkod, sa aming pong buhay. Marami po, Panginoon, na mga na-encounter namin na mga negatibong mga bagay. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat ang pangako mo ay hindi nagbabago, O Diyos.
Lord, magbago man ang mundo, pero yung salita mo ay hindi nagbabago. Sinabi, Lord, na you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, we are confident, Lord, na sasamahan mo kami sa labang ito, Lord, sa aming pong pananampalataya, O God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Maraming salamat po.